Hi everyone, this is me again, Nicole, your go-to Bulacan realtor, and it's pretty exciting today because I want to make things easier for all our future home buyers and home lookers out there. So I know that San Jose del Monte, Bulacan is a very in demand and hot location. All right, so we have these 3 pre-selling projects in Bulacan, specifically San Jose del Monte, Bulacan, that's very in demand right now. Okay, and it's called Regent Heights, PH1 Northscapes, and also Idesha San Jose del Monte, Bulacan, right? So these 3 projects, guys, I thought of something what I can do for you guys to make your to minimize your options and also to make your life easier. Okay, so for today's content, we're gonna compare Regent Heights versus Idesha San Jose versus PH1 Northscapes. All these 3 projects located in San Jose del Monte, Bulacan, pre-selling projects, offers townhouse and meron ding single attached. So guys, stay tuned up to the end of this video because I'm gonna give you as well the comparison of their pricing computation and also the financing options that are available for each project. For now, enjoy! Hi guys, so we're going to start with PH1 Northscapes. Ayan, PH1 Northscapes, San Jose del Monte, Bulacan, located at Barangay Yakal and Kaypian Street or Road, here along this Kaypian Road. Pagka yung doon, pag diniretso mo yan, mga about 15 minutes drive, Star Mall. Tas ito naman yung simbahan ng San Jose. Papunta siya dito and then papunta ng Muzon, 10 minutes to Muzon, San Jose del Monte, and then pag dinire-diretso mo yung Loma de Gato, Marilao, Bulacan. So in terms of location, ganun po siya, guys, ha. This is a non-flooded area, and I just want you to know, guys, if you are going to choose Northscapes, San Jose del Monte, Bulacan, this is a pre-selling project, ongoing construction yan. At nakikita nyo naman, guys, hindi pa natin pwedeng videoan kasi nga hindi pa naman tapos kasi wala pang model unit talaga na actual. 'Di ba? So ito, guys, yan para sa kaalaman nyo, 'di ba? If you are okay with a house that is precast yung pagkakagawa, ganyan po yung precast. Ayan o, nakikita nyo naman, 'di ba? Mega wide ang contractor natin dito, medyo may pangalan, kaya naman hindi ka na rin magugulat sa presyo niya. The price naman is worth it kasi it's a complete finished subdivision with swimming pool po siya and all other amenities. So tara guys, tignan natin. No walk-ins dito, guys, ha. So ito nga ang aking content today. I-compare natin yung 3 projects kung ano yung suitable sa budget mo at sa iyong taste at preferences. Okay, let's go. Arrived here at Regent Heights. So ito po yung entrance gate ng Regent Heights. Natapos tayo sa Northscapes, nagpunta tayo ng Regent Heights na magkakalapit lang din yan. Along the road, main road, si Regent Heights, one ride sa Quezon City, Metro Manila. Dito dumadaan lahat ng mga minibus and buses papuntang Quezon City, Cubao, at saka yung papuntang Monumento, Balintawak. So, ganun siya in terms of location, 'di ba? Si Regent Heights. At si Regent Heights ay mayroon na siyang model unit.
na nakatayo. Pre-selling katulad ng Northscapes, pero si Regent Heights tapos na yung model unit, kaya pagka binisita pwede nang makita. Let's go! Alright guys, so for Regent Heights Townhouse, ang maganda, pag ito ang pinili mo, makikita mo na yung magiging itsura ng actual turnover unit kasi meron silang dress-up unit tsaka actual turnover. Pero dito tayo sa may gamit kasi same lang naman yung alisin mo lang yung gamit. So guys, ang Regent Heights Alexa Townhouse ay mayroong minimum lot area na 50 square meter at 65 square meter. 65 yan guys. Ang kanyang floor area may 3 bedrooms, 2 toilet and bath. May carport provision which is itong nakikita nyo sa harap at yung syempre service area. Ito yung carport provision niya guys. Ayan. So, puntahan natin yung kanyang dress-up model. Ito kasi yung tinatawag natin na complete finish turnover dito sa may Regent Heights. Pagpasok mo guys, meron siyang parang design na little hallway. 60 by 60 yung tiles, painted na yan. Ito mas pinaganda lang yung kanyang ceiling, pero ito talaga yan. Ganyan yung kanyang ceiling turnover. Yan, maganda rin, di ba? May design na. Maganda dyan guys, maluwag ang living area, 6-seater dining table, kasyang-kasya, your kitchen, malaki ang CR mo, dalawa pa. Taas at babayan. So, ito guys, si Regent Heights, ha? Yan. Ito yung magiging service area mo. Kasama na yung partition sa turnover. Tapos, akyat tayo sa taas. Ganito yung stairs niya. So, yan guys. Ganito na yung turnover ng tiles niya sa second floor. Tapos, meron siyang 3 bedrooms. Bedroom number 1. Bedroom number 2, kaya kung ikaw ay may malaking pamilya, perfect po talaga ito. Mataas ang ceiling at ang iyong master's bedroom, guys. So, ayan. Dito po sa Regent Heights, guys, meron pa tayong mga magagandang slots. Dalawa na lang yung corner unit na natitira. Block 11. Ito yung toilet and bath number 2. Diba, guys? So, there you have it. Regent Heights model unit, guys. Sa tatlong project kasi na yan na kinukumpara natin today, PH1 Northscapes versus Regent Heights versus Edesha San Jose del Monte. Regent Heights lang po, yung may makikita ka ng actual na bahay kasi tapos na yung model unit. In fact, dito guys, meron nang nakalipat na dalawa, nagmadali sila. Kasi in-house na lang. Meron kasi ditong ready for occupancy. Kaya yung mga clients ko na nakakuha dito na full DP, mga ilang buwan na lang, hintayin na lang yung kanilang pag-ibig approval. Pwede na rin silang ma-turnover. So, there you have it guys. This is Regent Heights, San Jose del Monte, Bulacan. At ang next stop naman natin, ang pupuntahan natin to complete our content for today ay ang Edesha San Jose del Monte, guys. Let's go! Ayan guys, isa to sa mga landmark. Ayan, San Jose del Monte Sports Complex on your right side. San Jose del Monte People's Park. Yeah, you can see that on your right side. Diba guys? Napakaganda. At malapit na po tayong dumating sa Edesha San Jose del Monte. It's going to be on your left side. Your left side, marami nang, ayan, marami nang nakalagay on your left side. Edesha San Jose del Monte, guys. Nakalagay na yung mga banner dyan. Let's go! Let's go, let's go. Ayan guys, ang ongoing land development ng Edesha. We just arrived at the actual site of Edesha San Jose del Monte, Bulacan. Ipapakita ko sa inyo yung ongoing land development, guys. Let's go. So guys, ito na nga, 'di ba? Nakarating tayo sa actual site and land development mismo ng Edesha San Jose del Monte, Bulacan. Partner with a Japanese company who's been in the industry for 100 years called Hankyu Hanshin. So, ang ating developer, PA Properties, partnered with Hankyu Hanshin. Ano ba ang Edesha San Jose del Monte? Well, this is a subdivision, an exclusive subdivision with complete amenities located in the prime location of San Jose del Monte, Bulacan. Wala pa pong model unit ha, hindi pa po nagsastart sa model unit. Pero halos napakadami na pong nabenta. Ang dami na pong blocks na sold out. Can you imagine guys? Samahan nyo ako, tignan natin yung scale model nila, miniature design. Let's go!
So guys, in summary, project comparison, PH1 Northscapes, Regent Heights, Idesha, San Jose del Monte. Sa PH1 type of house, merong townhouse single attached. At sa Regent Heights, townhouse lang. Pag Idesha naman, meron ding townhouse at single attached. Sa pricing, nakakita nyo dyan sa screen, 3.8M to 6M plus. Kung PH1, mas mahal po talaga siya. Kasi complete amenities. Ang Regent Heights naman 3.1 to 4M plus at ang Idesha 2.3M to 4M. So guys, ayan na ang price range siya. Nasa screen nyo na. Alam nyo na kung saan pasok ang budget nyo dyan. Ang financing, Bank Pag-ibig, Northscapes. Yan, sa PH1 pwede Pag-ibig at bangko. Sa Regent Heights, Pag-ibig at saka in-house ang pwede. At pag Idesha naman, bank at Pag-ibig. See you soon!